So, pwede po bang tumayo tayo sandali at gusto ko pong mag-pray tayo? Please pray kasi yung pong salita ng Diyos is so important. Kasi marami po nagpupunta ng church, daming problema, di ba? Kaya minsan yung isip natin ay salasalabat talaga eh. Yung iba nag-iisip ng problema sa pera habang nandito. Tama? Yung may problema kayo sa pamilya, sa nanay, anak, asawa, sa trabaho, yung iba siguro sa inyo, no? Bukas, may problema kayong nag-iintay sa work. So, kailangan talaga nating mag-pray. Kasi ang isa pong nilalabanan ni Satanas, alam niyo yun, kaya naniniwala kahit hindi, totoo po kasi yon. Ang isa pong nilalabanan ng demonyo ay yung pumasok yung word sa isip at puso. Kasi alam ng demonyo, pag yan ay naintindihan mo, your life will be changed. Kaya bago po ako mag-preach ng word, ay mag-pray tayo na kung paanong yung umuulan. Di ba umuulan? Wala namang kwenta kung umulan. Tapos wala namang tutubong palay o ano ba yun, fruit-bearing tree, right? Sayang. Sayang yung ulan kung babaha lang. Sana pag umuulan, may nadidiligan ng mga tumutubo na fruit-bearing trees. The same thing with us. No? Ang Diyos ay magdilig ng salita ng Diyos niya. Ng salita ng Diyos. Natutubo na magbabago yung buhay natin. Okay, let us pray. Father, in the name of Jesus, we just come before you with confidence, faith, and humility. That we ask you for a spirit of revelation na walang magagawa ang kaaway upang mapigilan yung buto, yung salita ng Diyos, na later on ay magbubunga ng magagandang bagay, change lives, prosperity, healing, Lord, deliverance, restoration. Yan po ang bunga ng salita ng Diyos. At salamat, ngayong umagang ito, marami pong mabubuksang isip at puso at hindi uuwi na empty, hindi uuwi na walang na-receive. Nobody will stay the same dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. All glory goes to you, Father, in Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Maupo na po tayo. Alam po nyo, kaya ako, I'm so excited when preaching the Word. Kasi wala po talagang ibang bagay sa daigdig na to that is powerful enough to change situations, circumstances, and even lives. At kung gusto mong lumalim sa pananampalataya, alam niyo, ang pananampalataya hindi lumalaki ha. Alright? Kasi yung iba po kasi naniniwala ka na ang pananampalataya lumalaki. Hindi ho lumalaki ang pananampalataya, lumalalim. Sabihin mo nga, lumalalim. Kaya ang picture niyan, yung puno. Halimbawa, pag nakakita ka ng puno na ganito kataas, malamang ang ugat niya ay ganong kalalim. Laging ganon po yun, laging ganon. At ganon din sa buhay mo, yung katabi mo, di ba? Yung katabi mo, yung buhay niya ganyan lang, di umaangat. Kasi nga ang ugat niya ay ganon lang din kalalim. Ganon po ang purpose ng Word of God sa buhay natin. Ang tawag po kasi sa salita ng Diyos ay seed. Sabihin mo nga, seed. Yan po ay buto. At kapag natanim po yan sa puso, dahil nakinig ka, nag-obey ka, nagpe-pray ka, nadidiligan po yan. At lumalalim, nakakaugat po yan. At habang nagkakaugat, yung buhay mo ay nababago. Tumataas. Yung visible part of your life is growing up. And the invisible part, yung po yung word na hindi nakikita. Nakikita niyo po ba yung salita ng Diyos kay Pastor Rudy? Hindi, of course. Kasi po yun yung invisible. Pero nakikita niyo si Pastor Rudy, no? Sumasagana sa buhay, walang mabibigat na karamdaman, hindi kami baon sa utang, meron kaming peace of mind, at kami po ay blessed. Yun yung nakikita nyo. Kasi yung ngayong buhay na tumataas. Kung gusto nyo tumaas ang uri ng buhay ninyo, palalimin nyo yung ugat ng pananampalataya, which is the result of the Word of God. Kaya lagi akong excited na ituro po ang Word kasi nga there are so many ways how you will grow or how you will
get deeper. Kaya sabi po ni Paul, I pray that you may be deeply rooted. Diba? Sabi po ni Paul sa mga tiga-Ephesians, ang panalangin ko ay mag-ugat kayo sa inyong ang salita ng Diyos, sa inyong mga buhay. Pwede natin gamitin yung mata. Tama? Yung mata mo, gagamitin mo yan to read the Bible. Gagamitin mo yung tenga mo to listen to the Word of God. Gagamitin mo yung kamay mo para mag-notes or siguro cellphone, di ba, nag-notes ka, gagamitin mo yung kamay mo. Gagamitin mo yung isip mo to memorize the Word of God. Gagamitin mo yung bibig mo to share and to tell stories about the goodness of God. Lahat yan, alright? And especially yung puso, para po sundin yung Word. Yung po yan, kaya buong buhay mo talaga. Imposibleng hindi ka mabago. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Kasi nandito ka sa church. Diba? Kasi ngayon nandito kayo sa church, mamaya may makikita kayo mga verse dyan, ginagamit mo yung mata mo. Tapos ginagamit mo ngayon yung tenga mo. Tapos ginagamit mo yung kamay mo, nagno-notes ka. At ginagamit mo rin yung puso mo kasi susundin mo yung word. And in that way, lumalalim yung iyong pananampalataya. Yun po ang paraan. Kaya ngayong umaga, pinag-aralan ko po yung Book of Romans. Yan po yung ating pag-uusapan. Sa mga familiar na po sa Bible, obviously, hindi natin matatapos today yan. Kasi the Book of Romans, yan po ay 16 chapters. And there are 66 books in the Bible. Now, 66. Pero, ang ganda po ng Book of Romans. Okay? Gusto ko po sabihin sa inyo, alam niyo kung bakit ko po nag-decide na ito po yung gawin nating message in this Sunday, in the coming Sundays, and maybe 3 Sundays, all right, in this month of August. Kasi po, the Book of Romans is the most comprehensive. Sabihin mo nga, comprehensive. Pag narinig niyo yung comprehensive, ibig sabihin niya, pag ikaw ay nagpa-health insurance, at sabi mo doon sa insurance agent, ang gusto ko, comprehensive insurance. Ibig sabihin ng covered lahat yon, operation, room, professional fee, comprehensive. Pag ikaw ay nagpa-insure ng kotse, sinasabi ko doon sa agent, gusto ko comprehensive ang insurance ng kotse ko. Ano ibig sabihin ng covered lahat? Baha, sunog, karnap, mabangga ka, mabasag ang anumang lahat. Yun ang ibig sabihin ng comprehensive. So, ang ganda ng Book of Romans in the sense that it is the most comprehensive book in the Bible that clearly tells about salvation. Sabihin mo nga, salvation. Alright, salvation, one more time. Parang basa. Nabasa ka? Nabasa. Giniginaw. Ito lang po sa loob ng 66 na libro sa buong Bible, ito lang Book of Romans. Dito mo lang makikita ang pinakamalinaw. Malinaw hindi malabo, hindi mahirap intindihin na kung paano iniligtas ng Diyos ang tao. Kasi ang Book of Genesis, sinabi dyan, yung unang libro ng Bible, Genesis, sinabi po dyan kung bakit niya ginunaw ang mundo. Why? Why God destroyed the earth. Pero sa Book of Romans, sinabi dyan, how? Paano niligtas ng Diyos ang makasalanang tao? Kaya napaka-importante itong libro to. Kaya dapat pag ikaw ay Christian, may alam ka talaga dito sa Book of Romans. Para at least magamit mo yung bibig mo. Para ma-share mo sa mga kaibigan, kamag-anak, kaklase, kakilala, gagamitin mo yung bibig mo. Kasi pag hindi mo ginamit, you will never grow deeper. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi kayo lalalim. Kaya maraming mga nagsisimba sa dulos, hindi nagbabago buhay, hindi lumalalim sa relasyon. Bakit? Hindi ginagamit yung bibig. Ang ginagamit lang niya, mata niya, tenga niya. Pero hindi niya kinukwento yung tungkol sa kanyang experience with the Savior. Tungkol kay Jesus. Kaya again, si Martin Luther po, kilala niyo si Martin Luther? Hindi po siya Gen Z, hindi siya Gen X, no? Siya po ay nabuhay noong 16th century. Siya po ay isang pare ng tiga Germany. Siya po ay nagsimula ng protestante. Kasi nabasa niya ang Book of Romans. Na born again po itong pari na ito, Catholic Church, Catholic priest.
nung magbasa po siya ng Book of Romans, na born again po siya. Kasi nga naintindihan niya kung paano maligtas. Hindi pala sa ritual, hindi pala sa mga seremonya, hindi pala sa mga magagandang mga nakikita mo sa church. Si Martin Luther, siya po yung father of Protestantism. Nagprotesta. Kaya po ang tawag protestante. Kasi nga po, nung maintindihan niya ang Book of Romans, pinaliwanag niya, nagprotest po siya. At ang sabi po niya, the Book of Romans is the chief component of the New Testament. Sabi niya, the Book of Romans ay the chief component of the New Testament. Ibig sabihin, katulad po ng cellphone ko, kung wala pong CPU to, kahit anong ganda nito, no, kahit anong mahal, kung wala po itong CPU, yung processing unit, alright, hindi po aandar ang cellphone ko. Ang sabi ni Martin Luther, ang Book of Romans, yung pag-aaralan natin ngayon at sa susunod na mga linggo, ito po yung chief component of the whole Bible. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Meron pong nagsabi na isang magaling na Bible teacher, it is the greatest letter that was ever written. Sinulat po ito ni Paul sa mga tiga-Roma. Kasi ito pong sulat na ito, ay sinulat niya, hindi pa siya nakakapunta sa Rome. Lahat po kasi ng sulat ni Paul, kung nagbabasa kayo ng Bible, may sulat siya sa mga tiga-Corinto, tiga-Galacia, tiga-Epeso, tiga-Thessalonica, tiga-Colosas. Lahat pong yun, napuntahan na niya yung lugar na yon. Napuntahan na niya. Ito lang lugar ng Rome ang hindi pa niya napupuntahan. Kaya sumulat muna siya. Kaya ito po ay sulat niya sa mga born again sa Rome, sa Italy, sa Europe. At ang sabi po, this is the great and is the greatest letter that was ever written. One Bible professor, meron po akong professor sa Bible school, nung ako po yung nag-aral sa Bible school. Ang sabi niya, the Book of Romans is the constitution of Christianity. Kung meron po tayong constitution sa Pilipinas, lahat ng batas ay doon po nakahawak. Amerika may constitution, ang Britain may constitution, ang Christianity ay may constitution. Ibig sabihin, this is the highest authority over our lives, ang salita ng Diyos. Hello, Kristiyano ka ba? Kaya po maraming mga nagsisimba, gulo-gulo ng buhay, hindi makaalis sa kasalanan, hindi niya kasi alam yung kanyang constitution. Hindi niya alam. Siyempre, pag hindi mo alam, hindi mo masusunod. Right? Wala kang compass. Hindi mo alam saan ka papunta. Hindi mo alam, papunta kang north, papunta kang south. The Bible kasi, it gives you direction. It will point you to the true north. Ang Bible po kasi ay nagtuturo paano ka mapapalapit sa Diyos. Hindi ka maliligaw. Kasi nga, constitution po ang Book of Romans. At ito pa, pinakahuli, sinasagot po ng Book of Romans ang pinaka-importanting tanong ng lahat ng tao since the beginning of time. Ano ba yung tanong na importante? Sino mapapangasawa ko? Hindi po yun. Paano ako yayaman? Hindi rin yun. Paano ako gagaling? Hindi po yun. Saan bansa ako magtatrabaho sa abroad? Hindi po yun. Wala na. Lahat ng tanong, walang kwenta yan. Isa lang po ang pinaka-importanting tanong ng mga tao noong araw, ngayon, at sa mga darating. Ito ang tanong nila. How can a sinful person like us be made right with the Holy God? Yan po ang pinakamalaking tanong ng lahat ng tao. Okay? Hindi naman kasi lahat kayo. Puro pera, puro aral kayo, puro syota, puro love life. Hindi yun. Ang pinakamalaki talagang issue through all generations, thousands of years, ito pong tanong na to. Paano ang isang katulad mo at katulad kong isang makasalanang tao ay magiging matuwid sa mata ng banal na Diyos? Hindi pwede, tama? Kasi banal tayo, makasalanan. Impyerno talaga punta nating lahat. Ito po yung sinasagot ng Book of Romans. Remember, the whole Bible states that the purpose of God is a rescue mission.
Malinaw po yan pag nagbabasa ka ng Bible mula Genesis hanggang Revelation, 66 books in all. Makikita mo ang isang pattern that the purpose of the Bible, sinasabi dyan na ang Diyos ay may rescue mission. Sino yung re-rescue niya? Yung katulad natin. Yung mga mapapahamak, yung wasak-wasak ang buhay, yung mga pamilyang fragmented, mga broken families, rescue mission. Yung mga teenagers, na bata pa lang, lugmok na sa bisyo, di ba? Mga high school pa lang, college pa lang. Yung mga mayayaman na mga mapagmahal sa salapi, ang yayaman na, magnanakaw pa. Right? Yan po ang sinasabi sa Bible. How can God rescue these people? Kasama na po ako doon. Kasama na po kayo doon. Ako naligtas po ako 1989. 1989 po ako naligtas. Doon ko naintindihan. Alright? Kaya, ito po yung ating pag-uusapan. Ready na po ba kayo? Okay? At katulad po ng mga abogado, baka hindi nyo po alam, si Paul ay lawyer. Lawyer po siya eh. Abogado po siya. Kaya ito pong Book of Romans, kung sinulat niya, kung kayo po hindi ko alam ha, ako kasi interesado ako sa Bible. I've been studying the Bible for 37 years. Interesado kasi ako dyan sa mga nakasulat. So nakakatuwa kasi ang linaw-linaw kung paano sinulat ni Paul in a systematic way. Systematic. Sunod-sunod. Hindi malabo. Ang daling intindihan. Hindi mo na kailangan maging pastor para maintindihan mo. Nanonood ba kayo ng impeachment? Nanonood ba kayo ng impeachment case? Di ba? Sa Senate ngayon, merong impeachment. Gusto nilang alisin si Vice President. Meron naman ding nagtatanggol sa kanya. Prosecution, laban. Di ba tumatayo yung lawyer ng prosecution? Magsasalita yan, 20 minutes, 30 minutes. Ano ginagawa niya pag tumayo siya? Yung kanyang case, binibuild up niya yan. Sinasabi niya, bakit kailangang matanggal si Sara Duterte bilang Vice President? Di ba tatayo yun? Ang tawag doon, case build up. Nagsasalita yung prosecution. Mamaya naman, bibigyan naman ng pagkakataon yung defense lawyer. Sabihin naman ng abogado ni Vice President, bakit hindi kailangang maalis ang Vice President? Ito pong Book of Romans, ganun po pagkakasulat nito. Alright? Parang ang nagsulat ay isang abogado na yung kanyang case, binibuild up niya. Sunod-sunod, very systematic. Alright? Kaya, magsisimula tayo kung ready na po kayo. Okay? Ready na po ba? Romans chapter 1. Hindi po ito verse by verse. Summary lang. Kasi masyadong mahaba pag ginawa nating verse by verse. So, sinummarize ko lang po yung pinakabuod ng bawat chapter. Romans chapter 1. Ano po ang buod? Ito po yon. Basahin natin, verse 16, verse 17, dalawa lang. Ito po sabi, for I am not ashamed of the gospel. Hindi ko kinahihiya ang salita ng Diyos. Gospel. Scriptures. Okay? The New Testament. Why? Because it is the power of God. Hindi ko kinahihiya ang Bible, ang salita ng Diyos. Dahil ito ay kapangyarihan ng Diyos. Walang libro na katulad nito. There is no book in history that comes close to the Bible. Alam niyo ba ang Bible ay every year, ang bumibili po nito is more than 600 million copies. Every year. Walang panalo dito yung Lord of the Rings, yung mga libro ni, alam niyo nila, Tolkien, di ba? Yung mga bestseller, Shakespeare. Wala akong panalo. It never came close. Sa lahat ng panahon. Lahat. Last year, ginugol ko po, ilan ang nabentang Bible last year? More or less 600 million copies. Wow. Grabe, walang ganung libro. Walang ganung libro. Sa tagal ng panahon, noong pang-unang panahon, taon-taon yan, padagdag ng padagdag. At kung papansinin po ninyo, bakit sa 50 bansa sa buong daigdig, listen, makinig ka, 50 bansa sa buong daigdig, bawal ang Bible ha? 50 countries. Bakit? Kasi ayaw nila sa Diyos. Pero tingnan mo, narinig mo ba pinagbawal ang Quran? Magdala ka ng Quran. Hindi ka babawalan sa China. Kami po, nag-smuggle po ako ng Bible sa China.
Meron po akong sinamahang grupo na kami po ay nagpapasok ng Bible sa China. Smuggler po ako. Sanay ako mag-smuggling kasi ako po ay gun runner ako nung araw. Nung ako po hindi pa born again, nagpapasok po ako ng baril dito sa Pilipinas. Dami, libo-libo. Kaya sanay ako dyan. Kaya nung maging born again po ako, na-involve po ako sa pag-smuggle ng Bible sa China, sa mga bansa na bawal. Isipin mo, sa 50 bansa, bawal ang Bible. Pero Quran, hindi Ang libro ng mga Buddhist, hindi Libro ng Mormons, hindi. Book of Mormons, Pearl of Great Price, Pearls and Covenants, yan ang mga libro ng Mormons Hindi bawal yun. Ang bawal lang sa 50 bansa ay Bible. Why? Because it is the power of God. Kasi takot ang demonyo na pag nahawakan ng isang tao ang Bible at nagsimula na siyang magbasa, possible. Alright? Possible lang Malaki ang possibility na magbago ang buhay niya. It is the power of God that brings salvation. Hindi yayaman wag muna yon, saka na yon. Ang unang pinakamahalaga sa Diyos, hindi yung yumaman ka. Ang pinakamahalaga sa Diyos, maligtas ka. Ano ngayon, kung mayaman ka, impyerno ka naman pumunta. Kaya number 1, ang sabi po ng Bible, it is the power of God that brings salvation to everyone. Sabihin mo nga, everyone. Everyone. Kahit 100 ang pinatay mo. Kahit pumatay ka pa ng 1,000,000 tao. Kahit ikaw pa pinakasinungaling, ikaw pa yung pinakawalangya, pinakamagnanakaw. Ang sabi, to everyone, if you believe, sa mga naniniwala. Hindi mababait Hello, hindi sa mababait. Hindi naliligtas yung mabait. Ang naliligtas yung walangyang naniniwala. O mabait ka na, okay, sige. Sabi mo, yung katabi mo kasi nagtatampo Kasi mabait yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang mabait, lalo na natutulog, di ba? Kasi alam po ninyo, sa Katolisismo, hindi po ako naninira sinasabi ko lang po sa inyo, yung sa Katolisismo kasi, marami pong paraan para maligtas. Marami. Magsimba ka, mangumpisal ka, mangumunyon ka, pabinyag ka, pag mamamatay, ipagdasal mo na, magnobena ka, magdasal ka ng orasyon, bla 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 bla. Magdasal ka kay Maria, kay Pedro, sa mga santo, magmanata ka, magpenitensya ka. Ang dami, no? Pero ang totoo lang po, isa lang. Pananampalataya lang, isa lang. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. No? Yun ang sabi ng Bible. It is the power of God. Diba? That brings salvation to everyone who believes. Yung magnanakaw sa cross, magnanakaw nga, hindi nga nakagawa ng kabutihan yun Diba? Sinabi ba ng magnanakaw, Panginoon, nagsimba po ako. Panginoon, nagpabinyag po ako. Panginoon, nangumpisal po ako. Panginoon, ito po, wala Sabi niya lang kami dapat mamatay. Di ba? Kausap niya yung isang magnanakaw, yung kumpare niya. Sabi niya, hoy, matakot ka sa Diyos. Tayo, masasama tayo. Dapat lang tayo mamatay. Pero siya, wala siyang kasalanan. Sabi niya, Jesus, wag mo akong kalilimutan pag naghahari ka na. Yun lang ang sinabi ng magnanakaw. Hindi niya sinabing, mabait po akong tatay. Konti lang po ninakaw ko. Bihira lang po ako magsinungaling. Tsaka alam nyo, nagsisimba po ako tuwing linggo sa dulos. Wala siyang sinabing ganun. Ang sabi lang niya, Jesus. Naniwala lang siya kay Jesus. Ang sabi ng Bible ni Paul, it brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentiles. Una sa kanila na mga tiga-Israel, pangalawa sa atin. Bakit? Verse 17, for in the gospel, the righteousness of God is revealed. Kaya pag hindi ka marunong magbasa ng Bible, hindi mo alam ang Bible, pipilitin mong maging matuwid sa mata ng Diyos sa mga tinuturo ng matatanda. Lumakad ka paluhod,
Magsindi ka ng kandila, mamanata ka, magbigay ka ng malaki, sabi ng mga matatanda. Pero ang sabi ng Bible, sa gospel lang, tinuturo kung paano ka magiging matuwid sa harap ng banal na Diyos. A righteousness that is by faith, not by good works, by faith. Hindi dahil sa ginawa mong mabubuti, kundi dahil lang sa naniwala ka kay Jesus. From first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Diyan po na born again si Martin Luther, yung verse na yan. For your information, diyan po siya na born again. Yung verse 17 ng Book of Romans. Nabasa niya, nadinig niya, sinulat niya, nahaligtas po siya. Hello, nandiyan pa po ba kayo? At pagkatapos, ito po yung kasunod, Romans chapter 1, 18 to 27. Ano yung unang nadinig natin? Ang kaligtasan ay galing sa pananampalataya, hindi galing sa iyo. Hindi ako ang makapagliligtas sa iyo, yung pananampalataya mo kay Jesus. Hindi itong simbahan ang makapagliligtas sa iyo. Kahit magsimba ka pa rito ng 50 years, sa impyerno pa rin ang punta mo. Kasi hindi itong dulos ang tagapagligtas. Si Jesus na napako sa krus at muling nabuhay after 3 days, yung pananampalataya mo sa Kanya. Come on. Amen. Maliwanag. Maliwanag. Teka muna, maliwanag ba? Okay? Maliwanag ba? Okay, maliwanag si Jesus lang. Pananampalataya lang. Wala nang iba. Ang sabi po niya, tuloy natin. First chapter, verse 18. The wrath of God. Diba? Yung pot ng Diyos, yung galit ng Diyos is being revealed from heaven. Mula sa langit, grabe ang galit ng Diyos. Nahahayag na. Kita niyo na ngayon ang nangyayari, di ba? Puro lindol. Puro sakit. Kahirapan. Peste. Baha. Mga bulkan. Lahat na ng bulkan pumuputok na. Yung pigsa mo na lang hindi pumuputok. Kasi ang sabi ng Bible, the wrath of God is being revealed from heaven. Nakikita mo na, sabi ng matatanda, naku, nagagalit na ang Diyos. Kahapon, lumindol na naman. Diba? Kahapon, lumindol na naman. Kasi eto ngayon, ako ba, ang sabi ng Pag-asa, may El Nino. Bakit parang La Nina ang tumatama sa atin? Di ba sabi ng Pag-asa, sabi ng government agency, nako, manda na kayo, walang tubig. Grabe, sobrang ang tubig ngayon eh. Sino rito, puno na ang balde nyo sa kalilimas. Walang El Nino. Diba? The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Alam nyo, ang sabi po ni Paul, ang ginawa ng mga tao, tinakpan nila yung katotohanan. Yan ang sabi niya. Tinakpan nila yung katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kawalangyaan. Ngayon, yung mabuti, hindi mo na maintindihan kung anong mabuti ngayon, di ba? Di ba? Ngayon, mahirap na malaman kung ano yung mabuti kasi ang labanan po ngayon, kapatid, listen, makinig ka. Ang labanan ngayon, hindi masama't mabuti, ha? Ang labanan ngayon, at yung masama, laban sa mukhang mabuti. Malabo na eh. Parang kasi lahat naman parang tama. Di ba? Ngayon, pwede nang mag-abort ng bata. Parang tama na. Kasi may batas na eh. Pwede nang mag-abortion. At parang naging tama yung mali. Ngayon, pwede nang magpakasal yung dalawang lalaki. Bakit? Ba't parang tama? Dati mali yun, di ba? Ngayon, parang tama na yun, sabi ng mga tao. Bakit? Kasi ang ginawa nitong mga walangyang tao na to, sinupress nila yung truth. Binago. Dati masama at mabuti. Ngayon, hindi na. Masama sa mukhang mabuti. Wala na. Sinopress. Ayun ang ibig sabihin ng sinopress. Ngayon, ang sugal, legal. Ngayon, ang sugal, legal na. Kaya maraming bata, addict na sa sugal. Sa cellphone pa lang. Diba? Sa cellphone pa lang. Marami nang naghihirap dahil sa sugal. Legal ang alak. Legal ang abortion, legal ang same-sex marriage.
Yung bang mga yan ay tama sa tingin mo? Ano sagot? Mukhang tama naman. O yun, kita mo. Bakit? Hindi mo na alam kung ano mali at tama eh. Yung mali nga, mukhang tama na rin ngayon. Bakit? Dahil sa kanilang kasamaan. Verse 19, since what may be known about God is plain to them because God has made it plain to them. Lahat ng pwede mong malaman sa Diyos, andyan lang, plain. Sabihin mo nga, plain. Wala, hindi na naman talaga. Parang lalamig yung katabi mo eh. Sabihin mo nga, plain. Ano ibig sabihin ng plain? Simple, hindi komplikado, nakahayag, hindi nakatago. Yun ang ibig sabihin ng plain, ha? Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Diyos. Hello, kapatid. Lahat ng gusto mong malaman tungkol sa Diyos, hindi nakatago, nakahayag. Simple, hindi complicated. Hindi mo kailangang maging pastor na katulad ko para malaman mo na may Diyos. Kaya lang may problema itong mga taong to eh. May problema sila. Verse 20. Ang sabi ng verse 20, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power, divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made so that people are without excuse. Wala kayong maikakatwiran. Bakit wala kayong maikakatwiran? Kasi yung Diyos na hindi nakikita ay ipinakita niya ang sarili niya sa pamamagitan ng kanyang nilikha. The invisible qualities of God has been revealed through the creation. Ibig sabihin, tumingin ka lang. Tumingin ka lang sa picture ng solar system, alam mo nang may Diyos. Right? Ang Diyos ay hindi nakikita, pero nakikita mo siya sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Kaya ang sabi ng Bible, wala kayong excuse, mga walang iya kayo. Hindi niyo pwede sabihin walang Diyos. Kasi meron po mga nagtuturo, walang Diyos. Meron po mga nagtuturo nun. Yung iba naman sa atin, naniniwala kami Diyos, pero alanganin. May Diyos pero di ba? Di ba ganun yung iba sa atin? Oo nga, may Diyos. Kaya lang, marami sa inyo, naniniwala kayo na ikaw ay galing sa Chongo. Kaya ang dalas mo sa Manila Zoo. Binibisita mo kasi yung mga pinsan mo doon. Di ba? Meron. Ako, UST po ako, graduate ng college. Ha? Alam niyo, ang UST, Catholic school, ha? Ang UST, Catholic school. Pero grabe, tinuturo doon, evolution. Sabi ko, ba't ganito to? Sabi ko, bakit ito? Catholic school, pinapatakbo ng mga pare, madre, Franciscans. Nagtuturo ng na ang tao raw galing sa isang mikrobyo. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang mikrobyo ba yan? Mukhang chonggo ba yan? Medyo lang, di ba? Medyo. Yun ang turo nila, yung matatalino. Ewan ko, matatalino yung mga mokong na yan. Tapos sabi nila, yan daw, evolution, ito raw, daigdig, mga planeta, yan daw po ay bunga ng bilyon-bilyon na taon na aksidente na bigla na lang na-attract ng gravity at pumwesto sila ng kusa sa kanilang sarili. Ay, Diyos ko po. Walang lumikha niyan. Sa tingin mo, walang lumikha. Yung may bisita daw siya. Nabasa ko lang, si President Reagan, born again Christian si President Reagan ng Amerika. May bisita siya, presidente ng Russia. Hindi naniniwala ang mga Russian sa Diyos. Komunista eh. Hindi raw siya naniniwala sa Diyos. Pinakain siya ni President Reagan sa White House. Ang sabi ng presidente, ang sarap ng kinain natin. Grabe. Sino gumawa niyan? Sabi raw ni President, wala. Hindi pwedeng walang gumawa nitong pagkasarap-sarap. Wala. Hindi ba di ka naniniwala na ang nakikita mo walang gumawa? O yun. Walang gumawa ng pagkain na yan, bigla na lang lumabas. Hindi nakakibo yung presidente ng Russia. May kausap ako sabi niya, ay wala, yan, ganyan lang yan, di ba? Yung mga bagay niya, bilyon-bilyon taon, pumutok, Big Bang, may pumutok na isang nebula, innova.
sumabog, tapos lumambig sila, and then naging mga planeta. Ganun daw yun. Sabi ko, sige, subukan natin yan. Kasi hindi science yun religion yun Alam niyo ba na ang evolution ay hindi science? It's a religion. Bakit? Kasi ang science, repeatable, observable, visible. Tama? Tama po ba yun? Ay, nako, parang wala akong kausap yata ngayon. Yan ang sinasabi ko, iniintindi mo yung ulan Hindi babaha dito, hindi tayo abutin. Sa labas lang yun. Makinig ka muna, ha? Tuwing lalakas yung... Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo abutin dito ng baha. Pag inabot tayo dito, makikita mo na yung Noah's Ark dyan. Right? Andiyan pa po ba kayo? Right? Sabi ko na nga ba, kaya nag-pray tayo Okay. Ang nangyari, di ba? Nasaan na ba ako? Nakalimutan ko tuloy. Kasi bigla kayong... Sabi nung kausap ko, yun daw, mga planeta na yan, aksidente lang. Sabi ko, sige, ganito gawin natin. Kasi nga, ang science is repeatable, observable, and visible. Tama? Halimbawa, magpakulo ka ng tubig, nauubos yung tubig, kanina may tubig na wala. Ano tawag doon? Science. Bakit science? Nakikita nga Nagagawa mo kay sa kusina mo, kaya may laboratory. Evolution, na ang tao ay galing sa tiyonggo, evolution na ang mga planeta ay bunga ng aksidente ay hindi science. It is a religion. Kasi that's their belief. Hindi nila mauulit yun Hindi nila magagawa yun. Sige nga, mag-eksperimento tayo ng isang tiyonggo, bantayan mo ng 1,000,000 taon at naging tao. Kasi yun ang science. Nakikita mo, may laboratorio ka, ini-eksperimento mo, at mapapatunayan mo, ay totoo nga. Yun, science yan Paano naging science yan? Saan galing yan? Sige nga, patunayan mo. Na yung solar system ay science. Walang lumikha. Kaya sabi ko dun sa kausap ko, ganito gawin natin, sira yung relos mo. Yung relos mo, baklasin natin yung relos mo, baklasin natin mga tornilyo, lahat ng pyesa, mga paghiwa-hiwalayin natin yan. Lagay natin sa garapon. Lagay natin sa garapon yung relos mo, kalugin natin ng 1,000 taon. Tingnan natin kung mabubuo. Kasi sabi nila, ganun yung logic, di ba? Naging solar system. Ganun ang logic nila Kaya sabi ko sa kanya, sige, alugin mo yung relos mo sa garapon, tulog ka, bukas alugin mo ulit. Pag mamamatay ka na, pasa mo sa anak mo. Pag mamamatay anak mo, pasa mo sa apo mo. Hanggang sa 1,000 taon, kalugin mo ng kalugin yung relos mo. Kung yan ay mabubuo. Wala, hindi talaga pwede. Meron talagang lumikha. Sabihin mo sa katabi mo, may Diyos talaga. Ang sabi po ng Bible, tingnan mo yung picture, for they know God. Kahit kilala nila ang Diyos. Tingnan mo yung bulaklak. Sino makakagawa ng ganyan? Meron bang scientist na makakagawa ng bulaklak? Mula doon sa napakaliit na halos microscopic na buto, tutubo siya. Sino nagbibigay ng buhay sa bulaklak? Kasi may buhay ang bulaklak Diba? Sino makakagawa niyan? Anong mga evolution yan? Sino yung makakagawa ng bundok, ang pagkaganda-gandang bundok? Sino sa inyo, pag nagpupunta kayo sa Tagaytay, partida, Tagaytay pa lang yan Sino sa inyo, pag nasa C4 kayo, wow, ganda ng C4. Puro plastic. Hindi ba? Hindi ba pag ako kasi pumupunta, ako po nung may panahon pa po ako po yung nasa mga bundok, pumupunta po ako sa bundok panik ako ng 3 oras. Grabe, ang sarap pumunta doon dahil parang lapit-lapit mo sa Diyos na lumikha ng bundok. Ang ganda, di ba? Ano yan? Aksidente? Bigla na lang na lumabas po yan. Walang lumikha dyan. Ano sabi sa Bible? Mga baliw kayo. Sabi ng Bible, mga baliw. Sino rito aming baliw ka? Kasi walang Diyos, sabi mo. Di ba? Tingnan mo yung mga picture.
Isipin niyo yung baby. Alam niyo yung baby sa tiyan ng nanay niya? Alam mo yun, siya po ay nakalubog sa tubig, sa loob, di ba? Hindi siya nalulunod. Grabe. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo, mukhang nalunod ba yan? Kasi ang baby po, pag nasa loob ng tiyan, nakasarado lungs niya. Nakasarado yun yung lungs. Kasi pag yung bumukas, malulunod siya. Kaya pag inilabas ng nanay yung bata ng 9 na buwan, bumubukas po yung lungs, kaya umiiyak bigla yan. Kasi nga, nakahinga po siya, kaya umiiyak siya. Kasi nakasarado po yung kanyang lungs. At isipin nyo, meron siyang feeding system, kumakain siya ron. Sa loob ng 9 na buwan, kumakain siya sa loob ng tiyan na kanyang nanay. Walang Diyos na gumawa niyan. Na nagkataon lang yan. Na ang babae nagkaroon ng matres. Tapos kami walang matres. Ba't ganun? Hindi yata patas. Ba't kayo lang? Kasi wala namang productive system ang tao. Alam niyo ba na ang tao ay walang productive system? Ano meron ng tao? Reproductive. Kasi hindi mo kayang gumawa ng bata. Hindi ko kayang gumawa ng bata. Hindi kaya ni Angie na gumawa ng bata. Diyos lang makakagawa niyan. Kaya may reproductive. Hindi productive system. Because without God, you cannot reproduce. Hello? Nabasa mo ba yan? Absent ka? Absent ka sa science? Nung tinuro yon na walang productive system? Merong reproductive. Bakit reproductive? You are beginning from something that God created first. Sabi mo sa katabi mo, napipiyok na si pastor, makinig ka mabuti. Hindi ka pwedeng gumawa kung hindi sinimulan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng reproductive. Because only God has the ability and the power to give you the ability to reproduce wealth, reproduce baby, reproduce money. You cannot produce money. Andiyan pa po ba kayo? May natututuhan po ba? Sabi ni Paul, tuloy natin, for although they knew God. Sabi alam nila may Diyos. Alam nila eh. Kaya lang sinadya nila na itangging may Diyos. Walang yaan talaga. For although they knew God, they neither glorified Him as God. Hindi sila marunong magpuri sa Diyos nor gave thanks to Him. But their thinking become futile and their hearts, foolish hearts, were darkened. Ang utak nila na diliman, ang puso nila dumumi na diliman. Verse 22, although they claim to be wise, they became fools. Sabi nila matatalino raw sila, college graduate, may PhD, may masteral, pero hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, mga mangmang yan, mga baliw yan. Sabi, ang tataas ng pinag-aralan, pero hindi nila kinilala ang Diyos na pasalamatan at itaas sa buhay mo everyday and exchange the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles. Ang sabi po ng Bible, pinagpalit nila ang Diyos sa mga larawan, rebulto, bato. Sa Egypt po kasi sinasamba yung yung mga ibon, mga buwaya. Sa Egypt, kahit sa ibang lugar ngayon, sinasamba nila yung mga hayop hanggang ngayon. Right? Kaya po, sinira po ng Diyos ang Egypt. Winasak niya ang Egypt. Binagsak niya ang Egypt. Kasi po, sa dami ng idols, kahit ngayon, tingnan po ninyo, alam niyo po sa India ngayon, ang baka ay Diyos. Ang baka po ay Diyos sa India ngayon. Right? Sinasamba nila ang baka, hinahandugan niya ng bulaklak. Kapag merong may train, pero may nakahigang baka sarili, sihinto ang train. Hindi uusod ang train hanggang hindi umaalis yung baka sa train. Kasi Diyos.
Pero tingnan mo, sa Australia, tingnan mo, sa India, pag nakita nila yung baka, oy, Diyos yan. Sa Australia, pag nakita nila ang baka, corn beef yan, corn beef. Magkaiba talaga no? Hindi, meron. Magkaiba, tama? Sa Australia kasi, corn beef yan eh. Pero sa India, wala, sinasamba nila yan. Alam niyo kung bakit mahirap ang India? Kasi Diyos po ang Chonggoron, Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pwede kang pumunta ron, grabe, sambahin ka ron. Kung talagang galing ka sa Chonggo. Kaya kita nyo, mahirap ang India. Bakit? Lahat kasi ng bukid nila, kinakain yung mga mais, trigo, saging. Hindi nila pwede patayin yung Chonggo. Nakakita ka na ba na nagtanim ng sagingan, tapos ang ginawa mong bantay, matching? Inside job yung ubusan saging mo. Pero mo, napakatalino mo, sagingan mo, pinagbantay mo, Chonggo. Kasi ang mga Chonggo, gustong-gusto niya, yung nagsisimula pa lang na saging, hindi yung malalaki na. Akala mo kasi, ang gusto ng saging, yung malalaki, hindi. Yung nagsisimula pa lang yung saging, may bulaklak pa siya, kasi masarap yung bulaklak nun. Kaya sa India, lahat ng bukid nila, ubos. Kasi nga, yung Chonggo pinapakain nila yan, di ba? Ganon din yung baka. Kaya hindi umaasenso. Makita po ninyo, yung mga bagay na yan. Dito sa Pilipinas, iba naman yung sinasamba natin, mga namatay ng tao. Mga ginawa natin ng rebulto, ng larawan. Di ba yan ang mga sinasamba rito sa Pilipinas, sinalagyan ng bulaklak. Sabi niyang iba, hindi po namin sinasamba yan. Ginagalang lang po namin yan. Alam nyo, ang ibig sabihin ng sinasamba, binibigyan mo ng bulaklak, nilalagyan mo ng ilaw. Kasi ang Diyos ko po, si Jesus, siya po ang ilaw ng sanlibutan. Hindi ko siya iniilawan. Kasi ang Diyos ko po, hindi nadidiliman. Yung Diyos nila, nadidiliman. Kaya nilalagyan ng ilaw, may spotlight pa nga kung nagsasalita lang yung Diyos-Diyosan mo, sabi, ang init, patayin mo na yung spotlight. Grabe. Pero mo, Diyos, iniilawan mo. And sabi ni Jesus, ako yung ilaw. Ako yung nagbibigay ng ilaw sa inyong lahat. Kaya makikita nyo mali-mali ang sabi ng verse 26. Di ba? Ito ang sabi ng verse 26. Hindi. Verse 24. Therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity. Yung palang maling pagkakakilala sa Diyos ay magdadala sa iyo sa sexual impurity. Sabi ng Bible. Dahil sila ay hindi nila kinilala ang Diyos, dahil sila sumamba sa totoong Diyos, ay wala na, sila ay napunta doon sa sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth about God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator who is forever praised. Amen. Ang sabi ni Paul, ito yung kanyang case, bilang abogado, pinapakita niya sa inyo, ito yan, dapat tumigil na kayo dyan. Kasi ang Diyos sinasamba, siya ang lumikha. Ang ginawa ninyo, nilikha ng Diyos, sinamba nyo. Di ba? Sabi niya, yan ang kanyang case Inisa-isa niya, di ba? Pinapatunayan ni Paul, bakit ganyan ang ginawa nyo? Yung nilikha, sinamba ninyo sa halip na yung manlilikha. Yung araw, sinamba. Yung hayop, sinamba. Yung baka, sinamba. Yung mga santo na namatay, yung mga taong namatay, sinamba. Doon ka nagdadasal, doon ka lumalapit pag may kailangan ka. Sabi ni Paul, nilikha lang yan Hindi sila Diyos. Sila ay mga nilikha. Kaya lang nadaliman ang kanilang mga isip, kaya nangyari po ito. Ano pa kasunod? Verse 26, because of this. Yan. Because of this. Dahil dito. Ano yon? Sa mga binanggit nung una, God gave them over to shameful lusts. Naging mahalay na ang mga tao, naging bastos na. Ang gusto na kababuyan, yung sex na ginawa ng Diyos for a couple, malinis kasi ang sex Alam niyo yung sex, galing sa Diyos yan.
Ang Diyos po nagbigay sa lalaki at babae ng desire for the woman, lalaki, babae, babae sa lalaki. Ganun po ang design. Hindi ho masama ang sex. Hindi, binaboy lang yan ng demonyo. Kasi nga yung katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya ano sabi? Sila po ay pumasok na sa sexual impurities. Even their women exchange natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandon natural relations with women and inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men and receive in themselves the due penalty for their error. Hindi na po nagkakagusto ang lalaki sa babae. Sa kapwa lalaki na po sila nagkakagusto. Vice versa. Yung mga babae, ayaw na ng lalaki. Gusto nila kapwa na nila babae. Saan galing yun? Kapag-reject sa Diyos. So, hindi po, malinaw po ang sinasabi ni Paul. Romans chapter 1 pa lang tayo. Romans chapter 1 pa lang. Malinaw sinasabi ni Paul na ang kahirapan ng mundo, ng Pilipinas specifically, ay hindi dahil sa politics, hindi social injustice, hindi po yan economics, hindi po. Yan po ay paglayo sa Diyos because men rejected God. Ang mga leader natin, ni-reject nila ang Diyos. Ang mga congressman, ni-reject nila kung sino ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Sa halip na sambahin ang Diyos, sinamba pera. Di ba? Kaya sinasamba nila pera, hindi ang Diyos. Kasi nadaliman na yung kanilang mga isip. Kaya ang sabi, tingnan po yung picture, di ba? Ano ginagawa nila ngayon sa Panginoon? Tingnan nyo kapag parade, pag gay, pag Pride Month, tingnan nyo yung ginagawa nila. Hindi nila magagawa kay Muhammad. Hindi nila ginagawa yan kay Buddha. Hindi nila ginagawa yan kay Allah, kay Muhammad. Hindi nila gagawin yan. Pero kay Kristo lang nila ginagawa yan. Kasi galit na galit ang demonyo kay Kristo. Kasi siya lang ang paraan ng tao para mabago ang buhay. Di ba ganyan ang ginagawa nila? Kahit dito sa Pilipinas, kahit saan, sa buong mundo, makikita mo, may mga presentation sila that they picture Christ as a homosexual. Kasi yun po ang pinalalabas nila, si Jesus ay homosexual. Bakit? Kasi nga si Juan daw, saka si Jesus magsyota. Grabe, di ba? Imagine mo yung kadiliman ng utak nila para maisip mo na si Jesus at si Juan, dahil magkadikit sila, ay homosexual sila. Kahit daw si Jonathan at si David. Kasi sabi ng Bible, they love each other more than they love women. Di ba? Sinabi sa Bible, si David at si Jonathan ay nagmamahalan. Sabi ng iba, kasi daw bakla daw yan dalawa. Kaya meron daw, pinapayagan daw ng Diyos ang kabaklaan. No, sinabi na ng Bible, hindi. Ang linaw-linaw, di ba? At tingnan po ninyo yung tingnan nyo yung bandera nila ngayon. Saan kuha yan? Saan kuha yung bandera ng mga homosexual? Dito sa rainbow. Ano ba yung rainbow? Sino rito hindi pa nakakita ng rainbow? Kawawa ka naman. Hindi kasi pastor, color blind kasi ako eh. Kaya ang tingin niya sa rainbow, black and white. Hindi, tingnan niyo yung rainbow. Ano ba ibig sabihin yan? Yan ay pangako ng Diyos kay Noah na ebidensya na ako'y mapagpatawad na Diyos, mapagmahal na Diyos. Diyos ng biyaya, Diyos ng pag-ibig. Yung tama, yung sex. Yung sex galing sa Diyos yan. Alright? Para sa mag-asawa. Alright? Para sa mag-asawa. Hindi po nakadesign ang sex ng babae at lalaki, lalaki sa lalaki, babae sa babae, outside of marriage. At hindi rin po pinapayagan ang same-sex marriage. Hindi po pinapayagan. Basahin nyo Bible nyo, Book of Romans. Diyan lang, kung na kayo magbasa ng iba. Bakit? Saan po galing ang rainbow? Yung rainbow na yan, kung mapapansin ninyo, ay itsura po siya ng isang pana. Kasi ang pana na ginagamit po sa pagpatay at digmaan ay sinabit na. Ibig sabihin, pahinga na, peace na tayo. Hindi na ginagamit ng Diyos yung pana na yan para mamatay ang tao. Sa halip, pahinga tayo. Rest. Alright? Hindi ko nagagamitin yung pana na yan.
At ang patunay na hindi ko nagagamitin yung pana, ipapahinga ko yan. At yung rainbow, habang nakikita mo yung rainbow, maaalala mo yung aking kabutihan. Ang ginawa ng LGBTQ+++ divided by multiply and subtracted by and plus addition, binaboy nila yung palatandaan ng kabutihan ng Diyos. Kung di ba naman talagang ang tatalino nitong mga taga-impyerno na to talaga? Diba? Naisip mo pa yun? Imagine, naisip mo yung rainbow, gamitin mo sa Pride Month. Pride. Sa pangalan lang nga bagsak na Pride. Ibig sabihin, hindi nila kailangan ng Diyos. Basta sila mabubuhay ng malaya. Kung gusto nila makipaghalikan kay Papa, okay lang. Diba? Wala kayong magagawa. Malaya kami. Yun ang po ibig sabihin nila. Okay, nandiyan pa po ba kayo? Kaya nga, ang rainbow, pag nakikita mo, makikita mo, dapat ang Panginoon nakapako sa krus. Yan po ang palatandaan ng rainbow because of Jesus did on the cross. May picture ba nun? May picture? Multi yan. Dapat pag nakikita mo yung rainbow, ang nakikita mo that we have peace with God because of what Jesus did on the cross. Nandiyan pa po ba kayo? Yan yun. Kaya pag nakikita ko yung rainbow, naalala ko yung peace covenant namin dahil sa Kanya. Yan ang ebidensya. Pangalawa, punta tayo sa Book of Romans kasi nalibang po ako, napahaba ako sa 1. Romans chapter 2. May natututuhan po ba kayo? Sana naintindihan nyo Bible. Romans chapter 2. Sabi niya, Romans chapter 2 verse 13, for it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. Ang tinutukoy po dito ni Pablo ay yung mga taong simba ng simba, dasal ng dasal, hindi naman sumusunod sa Diyos. Yung mga religious people. Sino yung religious people? Naniniwala sa Diyos, nagsisimba, nagdadasal, nagbabasa nga ng Bible, hindi naman sumusunod. Yan yung summary ng chapter 2. Sabi niya, hindi ka nagiging matuwid dahil nakinig ka, dahil nagbasa ka, dahil nagsulat ka. Naging matuwid ka dahil you obey what the Bible says. Romans 2 verse 29. A person is a Jew, lahi ni Abraham. A person is a Jew, lahi ni Abraham, who is one inwardly. And circumcision is circumcision of the heart by the Spirit, not by the written code. Such a person's praise is not from other people, but from God. Ang totoong lahi ni Abraham ay tinuli, hindi sa labas, kundi yung puso ang na-circumcise by the Spirit. Kasi alam niyo issue sa panahon ni Jesus. Pag ikaw, Abraham, lahi ka ni Abraham, akala nila punta sila langit. Ano sabi ni Jesus? Huwag niyong ipagmalaki na kayo'y lahi ni Abraham. Kayo'y mga ipokrito. Ang hahaba niyong magdasal, pero kayo ay hindi marunong magbigay ng katarungan. Para kayong mga nicho na ang ganda-ganda sa labas, granite, whitewash, pero sa loob ay bulok, puro buto na nabubulok. Mga ipokrito kayo. Sabi ni Jesus doon, yan ang ibig sabihin ng Romans chapter 2. Sabi niya, huwag niyo ipagmalaki. Ang Diyos ay pwedeng gumawa ng mga anak ni Abraham sa pamamagitan ng mga batong ito. Kasi nga, yung mga tiga-Israel ng unang panahon, in-expose ni Jesus ang kanilang hypocrisy. Dasal ng dasal, pero nagnanakaw. Simba ng simba, pero mga sinungaling. Yan po yung number 2. Yan po ang issue dyan. Number 3, habulin ko na po para magtapos na po ako sa Romans chapter 3. This is the verdict. Alright? Listen, makinig po kayo. Makinig kayo, please. Alright? Ang Romans chapter 3 is the most important chapter in the whole Bible. 66 po ang libro. More than 35,000 verses. More than 7,000 chapters ang buong Bible. Pero itong Romans chapter 3 is the most important. Why? Kasi dito po sinabi yung desisyon ng Diyos. Verdict. Verdict. Alright? Sabihin mo nga, verdict. Halimbawa, ang pinakaiintay ng buong Pilipinas sa impeachment ay kung ang Vice President ay
Guilty or not guilty. Ang tawag doon, verdict. Yan ang iniintay ng marami. Di ba? Kaya yung iba sa inyo na nakikinig kasi ano kaya? Matatanggal kaya o hindi matatanggal? Kasi sooner or later, a decision would be released from the Senate judges. Tama ba? Kasi yan eh. Prosecution, defense, tayo rin ganon. Halimbawa, nakulong ka. Di ba? Kunyari, nakagawa ka ng krimen, kumuha ka ng abogado. Sabi mo, ano ba, makukulong ba ako? Makakalaya ba ako? Di ba, tulungan mo ako. Galingan mo ha. Di ba, ganon? Pag ikaw ay nakagawa ng isang krimen. Kasi pwede kang makulong habang buhay. O pwede kang magmulta ng 10 milyon, 5 milyon. Depende sa gravity ng iyong kasalanan. Kaya may abogado ka nga eh. Kukuha ka ng pinakamahal na abogado if you can afford it. Ano? Ngayon, ito po yun. Bakit naging pinaka-importante po? Ito kasi ang verdict. Romans chapter 3, 10 to 12. As it is written, there is no one righteous, not even one. Boom! Ha? Nagsisimba ko? Hindi ka matuwid. Nagbibigay ako sa simbahan? Walang matuwid. Hindi ako nagmumura? Walang matuwid. Meron akong kilala, gambling lord. May kilala akong gambling lord, nagbigay ng 20 million para magpagawa ng simbahan. Bakit? Kasi ang isip niya, kapag siya ay nagbigay ng malaki, pupunta siyang langit. Hindi ho nabibili ang Diyos. Kasi meron na pong verdict, meron ng desisyon ng Diyos. Ang pinakamataas na judge sa buong universe. Ang sabi niya, no one, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good. Not even one. Gabi. Haba. Wala. Hindi ko kahit, not the pagans, not the religious, not the communists, not the atheists, not the moral people in their own sight, not those who attend church every Sunday, not those who attend cell groups, not those who read the Bible daily, not those who pray. No one. Wala talaga. So ano gagawin ko ngayon? Di ba? Laki ng problema. Ang laki ng problema. Buti na lang. May kasunod yung sinabi ni Paul. Ito sabi niya, sa verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi mo talaga makaabot ang Diyos. Banal, makasalanan. Hindi pwede. And all are justified freely by His grace. Diyan nagsisimula yung good news. Sa verse 24, diyan nagsisimula yung magandang balita. And all are justified freely, libre. Libre, hindi mo pinaghirapan. Ano ibig sabihin ng justified? Pinawalang sala. Ano ibig sabihin ng pinawalang sala? Yung kasalanan mo noon, ngayon, at gagawin mo pang kasalanan, tinubos na po yun sa krus by the grace of God. Kaya hindi nawawala ang kaligtasan. Kasi kung nawawala ang kaligtasan, hindi na po eternal salvation tawag dyan. Hindi eternal life. Kasi iba nagtatanong, Pastor, mawawala ba kasalanan kung ako man ay tumanggap kay Jesus? No. Ang sabi ng Bible, justified. Kapag kayo po, ako may record ako sa NBI, tuwing ako po'y pupunta sa NBI, yung pong kaso ko noong 35 years, nandun pa hanggang ngayon. Kapag ako pumupunta ako, kuha ko NBI clearance, no? Kasi yearly lang, expired na ang NBI. Tuwing kukuha po ako ng NBI clearance, sasabihin sa akin, Sir, meron po kayong ano dito ganon. Papaliwanag ko pa yon. Tapos na po yan, sarado na po yan, 38 years ago po yan. Kasi may record Hindi pwedeng mabura yun. Pero sa Diyos, wala siyang naaalalang kasalanan na ginawa mo. Kaya mahalaga. Mahalaga yung makita mo yan, ikaw magbasa dyan. Kaya mo bang paniwalaan yung ginawa ni Jesus? Kaya yung magnanakaw, wag kang magtaka. Makikita mo siya sa langit. Kaya magtaka. Yung magnanakaw, makikita mo sa langit yun. Kasi nga, justified freely by His grace. Si Lord ang may gawa, hindi ikaw. Walang makakagawa. Kahit sino pa. Kahit bumili ka pa ng isang bahay para sa mga kahit mamalimos ka pa. Through the redemption that came by Christ Jesus, sa pamamagitan ng
katubusan, redemption that came by Christ Jesus. Verse 25, God presented Christ as a sacrifice of atonement. Ginawang sakripisyo si Jesus through the shedding of His blood. The bad news, kapatid, ang dugo mo, hindi pwede. Hindi pwede pantubos ang dugo mo. Dugo lang ni Jesus. Pustahan tayo. Hindi ako nagsusugal, pero pustahan tayo. Magpa-blood test ka bukas. Ang makikita sa dugo mo, mantika ng crispy pata. Ako po last week, nagpa-blood test ako last week. Naku, grabe, yung cholesterol ko tumataas. Tsaka yung uric acid ko tumataas. Kasi yun ang makikita sa dugo mo eh. Walang sino man sa inyo na malinis ang dugo. Yung dugo lang po ng Panginoong Jesus. The Lamb of God that takes away the sins of the world. Kaya po tayo magiging matuwid sa mata ng Diyos. Huwag mong subukan na pumasok ng langit sa pamamagitan ng sarili mong ginagawa. Pwede ba tumayo tayong lahat? To be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. Verse 26, last verse, He did it, ginawa ito ng Diyos. Why? To demonstrate His righteousness, hindi righteousness mo, His righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Alam niyo, yung mayayabang kasi, alam niyo yung mayayabang? Kaya ko iligtas sarili ko. Di ba? Hindi ako ganong masama. Di ba? Sino rito yung ganon? Sabi mo, hindi ako ganong masama. O, yabang mo. Kasi no one is righteous. No one. All have sinned and fall short of the glory of God. Hindi mo kayang hugasan yung kasalanan. Yung dugo lang ni Jesus sa cross. Kaya ang sabi, the one who justifies those who have faith in Jesus. Not faith in yourself. Hindi faith sa sarili ko. Hindi faith sa religion ko. Hindi faith sa simbahan ko. Hindi faith sa alam ko. Hindi faith sa ginagawa. Hindi faith sa laki ng binigay ko. Hindi faith sa tagal ko nagsimba. Faith in Jesus. Period. Faith in Jesus. Period. Alam niyo, dito po sa Doulos, meron tayo ngayong conquest. Diba? Meron tayong conquest ngayon. Bakit natin ito ginagawa? Because when you read the Bible, you will find out that the message is so important for you to keep it for yourself. Masyadong importante ang mensahe ng Diyos para sarilinin ko lang. Hindi ako nakakatulog sa gabi dahil naiisip ko yung mga tao na pag wala si Jesus at namatay ka, forever ka nang hiwalay sa Diyos. Forever, forever, and ever, and ever. Wala ka ng pag-asa. Hanggang ngayon lang ang pag-asa mo. Kaya sinasabihan tayo ng binigay sa atin ng Book of Romans. Kaya may Bible tayo for you to discover it and for you to recognize and realize that in our hands, we have the most important, urgent message of all. So important that I cannot, in conscience, hindi ko makukonsyensya na hindi ko sabihin sa ibang tao. Sobrang importante. Kaya nagtataka ako sa mga tigadulos, paano mo natitiis na hindi sabihin yan sa pamilya mo, sa kaklase mo? Yung iba sa inyo, kaya nandito kasi may mga tigadulos na hindi nakatiis na imbitahin kayo eh. Siguro hindi nila kayang ipaliwanag sa'yo, kaya sabi nila sa'yo, sama ka sa akin sa Fisher Mall, pumunta ka ron. Kasi hindi ko kayang ipaliwanag, pero magsimba ka. Makinig ka lang, di ba? Kaya yung iba sa inyo, siguro nandito kayo for the first time because that somebody who invited you cannot bear in his conscience that he knows the greatest message of all and he can keep it by himself. Hindi mo kayang itago. Kasi ang nangyari sa akin,
Parang nakatuklas ako ng gamot sa cancer. Nung ginamit ko yung gamot sa cancer kasi ako'y may cancer, mamamatay na ako, may taning po ang buhay ko. Pero nung nakuha ko yung gamot na yun, gumaling ako, grabe. Alam mo naman, hindi ko pagsabi yun. Anong klase naman akong tao? Diba? Kaya magtataka talaga ako pag sinasabi mong Christian ka, ilan na born again dahil sa'yo? Sige nga, tanongin nga kita. Christian ka? Walang na born again? Hindi Christian yun. Hindi talaga. Hindi Christian talaga yun. Kasi kung ako pupunta ng langit, hindi ako papayag na wala ako maisasama. Kasi nung naninigarilyo ako, dami ko na isama sa sarap manigarilyo. Dami ko na isama talaga. Inom. Dami ko na isama sa inuman. Grabe. Dami sa pornography. Diba? Tapos ngayon, nalaman ko talaga na merong Jesus na tiniis na mamatay sa cross dahil alam niya, ang daming tao mapapawalay sa Diyos pag hindi nadinig yung message. Kaya yung iba sa inyo, magpasalamat kayo sa nag-invite sa inyo. At kayo naman ang susunod. Alam mo, hindi ko kayang ipaliwanag, pero magsimba ka lang. Attend ka lang ng cell group, di ba? Kaya yun ang prayer ko dito sa Dulos, na tayo po ay magamit ng Diyos for the people that you love, your relatives, your friends, your associates, can hear the greatest message of all. Ang pinakamagandang mensahe sa lahat ng mensahe. Let us bow our heads. Panginoon, yung nakayuko kami sa iyo, hindi ka namin inuutusan, pero magligtas ka po sa pamamagitan namin. Gamitin mo ang mga nakinig ng salita ngayong umaga na hindi lang nila madidinig ang pinakamagandang message, kundi ito po ay ipapasa nila sa mga kaibigan, kapamilya, kakilala, kamag-anak, sa mga tao, Lord, because the message is so important and will affect the generations to come. Salamat, gamitin mo po ang buong Dulos. Gamitin mo lahat na nandito ngayon. Matagal na nandito, bago pa lang na nandito, use us, Lord, for the glory of God. In Jesus' name, everybody say amen.